Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, coast guard, firefighters, jail officers, at lahat ng tagapagtanggol at naglilingkod sa bayan at sa inyong mga pamilya. Ngayon po ay January 6, 2026, Tuesday, pagkatapos ng Epipanya. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay tuwirang tumatama sa puso ng inyong araw-araw na paglilingkod. Sanay kayong maging matatag, disiplinado, alerto at nakatuon sa misyon. Ngunit sa likod ng uniforme ay may pusong napapagod, nauunat at minsan ay tahimik na nabibigatan. Ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos sa araw na ito ang isang mahalagang katotohanan para sa kahandaan sa misyon at tibay ng kalooban. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-ibig na nakaugat sa Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 4, verses 7 to 10, sinabi ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. At malinaw ang sinabi ni San Juan. Ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa atin. Nagmumula ito sa Diyos. Napakahalaga nito para sa mga nasa uniformadong serbisyo. Sa inyong tungkulin, madalas kayong kailangang magbigay ng pasensya sa gitna ng pressure, katahimikan sa oras ng krisis, disiplina sa gitna ng kaguluhan, malasakit kahit kayo ay pagod na. Kung ang pag-ibig ay aasa lamang sa sariling lakas, madaling nauubos ang loob. Ngunit pinaalalahanan tayo ni San Juan. Nag-iibig tayo dahil minahal tayo ng Diyos una pa. Ang katotohanan ito ay nagpoprotekta sa mental health at balanse ng damdamin kapag alam mong ikaw ay mahalaga at minamahal ng Diyos. Humuhupa ang galit, nababawasan ang sama ng loob, nawawala ang kapit ng takot, at muling pinapalakas ang loob. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 6, verses 34 to 44, nakita ni Jesus ang karamihan at nahabag siya. Tiningnan ni Jesus ang mga tao at nakita niya ang kanilang pagod, gutom at pagkaligaw. Hindi niya sila hinusgahan. Hindi niya sila binaliwala. Nakita niya sila. Ito ang larawan ng inyong bukasyon. Kayo ang madalas unang nakakakita ng mga komunidad na nasalanta ng kalamidad. Mga sibilyang nasa panganib. Mga taong nasa krisis. Mga pamilyang nangangailangan ng proteksyon. Ang malasakit ay hindi kahinaan sa uniformadong serbisyo. Ito ay moral na lakas. Ito ang nagpapanatiling makatao, makatarungan, at makabuluhan ng paglilingkod. Itinuturo na Jesus na bago ang pagkilos, may pagtingin muna. Pagtingin kumikilala sa tao bilang tao, hindi bilang problema. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo, bigyan ninyo sila ng makakain. Nabigla ang mga alagad. Sabi nila, hindi kami sapat. Napaka-pamilyar nito sa buhay serbisyo. Kulang ang tao, kulang ang oras, kulang ang pahinga, kulang ang kagamitan. Hindi sila pinagalitan ni Jesus. Sinabi lamang niya, ibigay ninyo ang mayroon kayo. Ito ang espiritual na katatagan. Hindi ang pagkakaroon ng lahat, kundi ang pagtitiwala at pag-aalay ng kaya mong ibigay. Hindi hinihingi ng Diyos na maging superhuman ang lingkod bayan. Hinihingi niya ang katapatan, ang inyong disiplina, integridad, at kahandaang maglingkod. At siya ang magpupuno sa kakulangan. At sinabi din ng Ebanghelyo na silang lahat ay kumain at nabusog. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtatapos sa pag-aalaga. Hindi niya iniiwan ang tao na bitin o nakalimutan. Para sa mga nasa uniforme, ito ay tahimik na pangako. Nakikita ng Diyos ang inyong sakripisyo.
Alam ng Diyos ang inyong hangganan. Pinagpala at pinaparami ng Diyos ang inyong pagsisikap. Pinapatatag niya kayo upang makapaglingkod ng may dangal at kapayapaan. Kaya kapag mabigat na ang tungkulin, alalahanin, minahal ka ng Diyos, una pa. Kapag sinusubok ang malasakit, alalahanin, nakakakita sa Jesus bago kumilos. Kapag pakiramdam mo'y kulang ang lahat, alalahanin, pinaparami ng Diyos ang iniaalay ng may pananampalataya. Ang inyong paglilingkod ang nagpoprotekta sa bayan. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpoprotekta sa inyong puso. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng naglilingkod sa bayan, ipanibago mo ang kanilang lakas, patatagin ang kanilang isipan, at punuin ang kanilang puso ng malasakit at kapayapaan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.